Hello everyone, so welcome back sa ating vlog. Medyo natagalan tayo nag-update kasi 'di ba, na-busy tayo and medyo dinigest muna natin kung ano ba nangyayari dito sa Canada. Kasi daming updates guys simula no January, 'di ba? Ilang beses na tayo nag-upload for like the updates, pero still ang dami pa rin pumapasok. Ang latest update ngayon, hindi na lang sa temporary residents kundi pati na sa mga permanent residents na future permanent residents na target ng Canada. So lately, merong announcement si IRCC na babawasan nila ng approximately 20% yung target PRs nila. So titignan natin in today's video guys kung ano bang effect nito para sa mga gustong pumunta dito sa Canada and yung mga nandito na sa Canada as temporary resident. Ngayon, tignan muna natin saan pa nagsimula itong kaguluhan ng IRCC, no? So unang-una guys, yun nga sa housing crisis. So meron nga housing crisis dito sa Canada, and ang isang tinitignan nila na cause is yung influx ng international student and work permit holders daw dito sa Canada, kasi nga sobrang dami na hindi kayang i-accommodate ng current stocks nila or current housing nila. So nagkakaubusan. So alam niyo naman, basic economics, pag mababa ang supply, mataas ang demand, the prices will shoot up, which happened here in Canada, specifically dito sa Calgary. Ang laki ng shoot up dito sa Calgary and Edmonton area. So ayan, simula January, study permit holders yan, naghigpit din sila sa work permit. Sa mga future videos natin, magdidig deeper tayo doon sa study permit, no, kung ano ba yung mga new rules, kasi nakakalito na ano ba yung mga nagbago, ano yung mga dati pa rin as is. Pero later na yon sa separate video na lang natin, kasi this time gusto kong pag-usapan natin kung ano ba yung overall effect ng mga changes na to sa mga nandito na, kasi pati kami, apektado rin kami dito sa changes na to. So una sa lahat guys, no, before pa nag-announce ng PR target si federal government, madami na tayong nakitang changes sa mga PR pathway, no, kasi hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na tayo mga international students or karamihan sa ating mga international students, ang inaasahan natin is yung ECE, yung Express Entry, yung Educate, CEC pala. Canadian Experience Class. Anong ECE? Canadian Experience Class, yun yung inaasahan natin as international students na. Yun yung primary goal natin. Pero yun nga, from 2022, 2023, 2024, sobrang taas ng scores na kailangan mong i-meet para ma-draw ka for CEC. So naging no-no na yun. So ang naging next step natin is yung mga PNPs, Provincial Nominee Program. Pero unfortunately sa mga PNPs din, nagkaroon din ng changes yung mga programs, no? Specifically dito sa Alberta, earlier this year, in-stop nila yung AOS, yung Alberta Opportunity Stream, which is under doon sa AIIP. So pinos nila yon temporarily kasi ang dami nilang backlog, right? So nung natapos nila yung backlog na yun, ni-resume nila, still ang dami pa ring applicants. So after 2 months lang ata or 2 openings lang nung resumption nung Alberta Opportunity Stream, nag-close din ulit kasi inibahan ulit nila, ginawa nilang expression of interest naman. So yung expression of interest para sa Alberta, it's like express entry. So gagawa ka ng profile, meron kang ranking, and then magse-select sa Alberta kung sino na lang yung bubunutin niya. Yung process na yun, nag-result yun sa malaking uncertainty, kasi hindi mo na ngayon alam kung anong score ba yung binubunot ni Alberta, anong profession, kasi hindi na lang siya based sa pataasan ng score, pataasan ng score, at the same time titignan na rin nila yung specific sector or yung labor shortage dito sa Alberta, tapos yun yung kukunin nila as a permanent resident. So doon pa lang, before pa to yung announcement, meron ng paghihigpit sa mga PNPs, specifically dito sa Alberta. Tapos ngayon October ba or sometime, nakalimutan ko na kung kailan nila ni-release, no? Pero nag-release si IRCC ng announcement, ngayon lang yan, na babawasan na nila ngayon yung PR target nila for 2025. So anong ibig sabihin nito? Yung allocation per province mababawasan din. So kung mahigpit na si Alberta ngayon, masihigpit ulit sila kasi nga mababawasan pa sila ulit ng allocation. Kasi 'di ba, yung federal government, ganito, for example, ito yung target ng federal government.
i-allocate niyan sa each program. So, sa each program, meron dun yung mga PNP program. So, sa PNP, may allocated portion yon. So, si PNP naman, i-allocate naman niya sa province and territory. So, kung mas maliit yung target, mas liliit din yung target ng mga PNPs. Ngayon, mas magiging competitive ngayon ang Alberta PNP. Unlike before, ang daling maka-PR dito sa Alberta kasi all you need to do is have LAMIA. Tapos, pag may LAMIA ka, mag-take ka lang ng language exam and then kailangan mo lang ng 1 year na work experience. Kahit anong work experience yon. Pag PGWP holder ka naman, all you need to do is work here in Alberta for 6 months. Tapos pwede ka na mag-apply for PR and then just wait for the nomination. Ngayon hindi na. Pag na-meet mo yung requirements na yon, you will need to create your profile and wait for Alberta to nominate you or to invite you for a nomination. Yun na yung changes ngayon. So pahirapan na. So yun nga, doble kabig na. Mahirap na, lumiit na sa taas, liliit ulit dito, so competition wise mas hihirap na naman ng PR dito sa Alberta. Ngayon, let's talk about numbers, no? Kasi 'di ba, kung papaliitin nila yung PR na target nila, anong mangyayari ngayon sa mga temporary residents na nandito? So let's talk about numbers. Ito galing sa StatCan, yung official website for statistics ng Canada, no? We are talking about Q3 2024 numbers. So, ang sabi dito, ang total temporary resident holders daw ng Canada as of right now or Q3 is 2.6 million. Okay? And then, ang target ng Canada for 2025 is 380,000 or 390,000 new PRs. So, let that sink in muna for a bit. So, tignan natin ngayon, ano ba yung burn rate ng Canada? Ano kabilis mauubos ni Canada yung 2.6 million considering kung gustong lahat mag-PR ng 2.6 million na yun. No? Pero, I doubt kasi some of them are really like, temporary lang talaga yung gusto, ayaw mag-PR. Pero let's just say gusto mag-PR lahat ng 2.6. Ilang years ang aabutin para ma-PR lahat yung 2.6 million? At a 380 or 390 rate, aabutin yan guys ng 7 years. Approximately 7 to 8 years. Okay? Ngayon, ang tanong dyan, yung mga temporary resident workers na to, or temporary foreign workers, temporary residents dito sa Canada na 2.6, ano bang status nila? Diba? So, mostly, dito, meron silang breakdown dito, no? Una is work permit holders. So, 1.4 million na tao ang work permit holders, kasama dito yung mga LAMIA exempt, tsaka yung mga open work permit. So 1.4. Balikan natin, ano ba yung typical na range ng expiry for a work permit? For a LAMIA work permit, ang range niya nasa 2 years. Okay? Kapag open work permit, depende sa program kung kanino siya naka-attach, right? For students, 2 years to 3 years. So let's just use 2 years, no? 2 years. Okay, study permit holder 661,000. Work permit na merong study permit, ito yung mga study permit na merong co-op, 375,000. So right now, we are sitting at 2.6 million na temporary residents, okay? 7 years para maubos or para maging PR lahat yan. So kung titignan mo, kung ang average span ng work permit holders is 2 years, okay? Kahit sa 1.4 lang tayo tumingin, no? Kung 2 years yung 1.4 na yon, in 2 years, mag-e-expire na yung permit ng mga to. Right? Mag-e-expire na yan. So, ilan ang ma-PPR sa kanila? In best case scenario, ang ma-PPR sa kanila out of that 1.4 million is nasa 700,000 or 750,000 based doon sa target ng Canada na 380 to 390. Ito medyo nag-guesstimate lang ako ng numbers kasi hindi ako magaling sa math. So, alam niyo naman, makikita niyo naman, ma-figure out yun naman kung ano yung gusto ko sabihin. So, 380 to 390,000 PRs per year. Work permits natin, merong 1.4 million. So, 700,000 per year ang pwedeng ma-PR out of that 1.4 million. And by that second year, ma-expire na sila, right? So, ma-expire na sila. More than 50% ma-expire. Ito, assumption pa natin dito, walang bagong international student or walang bagong work permit holders na papasok dito sa Canada. And ang assumption pa natin dito, yung PR natin, galing lahat sa work permit, which is not the case kasi marami pa dyan galing din sa ibang bansa. Wala pa dito sa Canada, like yung mga
PRs na diretso, right? So, sa express entry. Hindi pa kasama yung numbers na yan. Pero, for simplicity purposes, yun na lang muna gagawin natin. Sipin natin, lahat ng PRs, lahat ng target na 383.90, magagaling sa work permit holders dito sa Canada. That means, guys, after 2 years, 700,000 ng work permit holders mawawalan ng status. Okay? Mawawalan sila ng status kasi hindi sila ng PR. Kasi yun lang yung cap ng PR ng Canada. Okay. Anong gagawin nila? Right? So, in this case, medyo mahirapan na silang magstay dito sa Canada, no? Kasi unang-una sa lahat, work permit. Ang hirap na kumuha ng work permit, guys. Kasi 'di ba, yung latest news natin sa work permits, low wage workers hindi na pinapayagan kapag less than a certain percentage yung unemployment rate sa region, right? For example, Calgary is more than 6% ata ang unemployment rate namin dito. So ibig sabihin lang nun, hindi makakapagbigay ng LAMIA na low wage dito sa Calgary. Another thing, meron ding bagong release sa work permits. Sabi, 'di ba, wala ng low wage. So ang next step natin after ng low wage is yung LAMIA na high wage, okay? Yung high wage naman dapat more than yung median na income. So kung dito sa, for example, dito sa Alberta, let's say ang median salary for that position is $28. Meron sinabi sa IRCC na hindi na lang yung median ang titignan nila, dapat 20% more than the median. Hindi na lang siya median higher, it's median plus 20% higher. Yun yung titignan mo para mag-qualify for LAMIA na high wage. Okay? Para lang magkaroon kayo ng idea, no? Ang median, let's say is 28. Kung 28 ang median, ang target dapat na salary na makukuha ng worker is at least nasa 34. So ang sahod dapat na mahanap mo is $34 and up. So $34 and up na sahod, medyo mahirap siya for a regular employee, no? Medyo mataas-taas na tong position na to. Kaya, ayun, ewan ko kung paano mangyayari. Ngayon nga, sabi ko sa inyo, paano na ngayon yung mga work permit holders na mawawalan ng status? Unlike before kasi, guys. Kaya dati medyo okay pa kasi kahit higpitan nila yung PR, basta wag lang nilang apektuhin yung work permit, okay pa kasi kahit di ka ma-PR, pwede ka mag-extend ng LAMIA mo di ba? Pero ngayon, medyo pahirapan na. Okay? So, yun yung gusto kong sabihin sa inyo na feeling ko madami ang mawawalan ng status because of these changes. And, yun nga, baka sabihin niyo, may mga ibang pathways din naman. Oo, meron din naman kasi 'di ba sa LAMIA, hindi naman lahat ng low wage inalis nila. Meron pa rin diyan yung mga sa construction, sa healthcare, sa agriculture, ganyan. Meron pa rin naman yun. Pero I'm just generalizing the analysis, no? Kasi yun yung nafe-feel ko ngayon na mahirap na mangyari. Although hindi naman natin talaga masisisi si Canada, no? Kasi pumunta tayo dito as temporary residence talaga, no? Hindi naman kailangan na pag pumunta ka dito is mapi-PR ka. Hindi obligasyon ni Canada na gawin tayong PR. So, we totally understand that. Pero this case kasi, dalawang sides yan it's pabor para sa mga currently na nandito at nakasecure na ng permanent residency nila or ng citizenship nila, kasi it will loosen up yung demand doon sa housing market. So tendency nito, pwedeng bumaba yung prices ng mga bahay, ng condo, ng townhouses dito sa Canada. Ang cons lang nito, yung mga nandito na sa Canada na temporary residents, sila yung medyo mahihirapan ngayon sa paghanap ng permanent residency pathway nila. Disclaimer lang, I am not an immigration consultant. So lahat ng sinishare ko sa inyo is based lang sa personal research and knowledge ko. So if you need any advice, please find a licensed immigration consultant para doon po kayo magkuha ng advice. Ayan, so medyo mabigat tong news na to for us, no? Kasi ang daming apektado nito. Dami kong kilalang naapektuhan yung mga students natin. Medyo kinakabahan na sila ngayon kung ano ba mangyayari sa future nila dito sa Canada, no? Pero yun, wala tayong magagawa. That's their policy and we just need to follow, right? And yun, alam niyo naman, I used to recruit international students, and actually I am still recruiting international students, pero sa mga talagang may gusto na lang. At saka sa mga kaya na lang talaga mag-international students. Kasi
iba na ngayon yung playing field. Nag-iba na yung rules, nag-iba na yung game, nag-iba na yung game. Hindi na siya parang dati na kaya natin with bare minimum. Ngayon, you really have to have your own fans. And ngayon, kailangan talaga medyo mas strict ka na sa pagpaplano mo for your study here in Canada. So, kung interested ka pa rin mag-international student with all this news, just let me know. And sa mga papasok pa lang as international students or nagbabalak na international students, mag-comment kayo sa baba sa tingin nyo, solid pa ba or kaya pa ba mag-international student dito sa Canada? Worth it pa ba na mag-international student dito sa Canada? Kasi for me, worth it in my case kasi I've done the program already. So I'm already here. Nagawa ko na, natapos ko na and stuff. But for those guys na bago pa lang or mag-start pa lang, nagpaplano pa lang, papunta pa lang, it might be a different story for you guys. So yeah, comment nyo sa baba kung sulit pa ba ang mag-international student dito sa Canada. So yan lang guys for today's video. Thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused on yung mga goals. Ayan. As always guys, I'll see you sa next vlog. Bye bye.